Good morning mga kasisid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Madaling araw pa lang ay bumiyahe na kami dahil kami ay dadayo. Samahan nyo kami mga kasisid. Kasama ko dito si Federico o Powerped at si Super Banjo mga kasisid. Ito yung mga local spiro from Nara, Palawan. Meron kaming dalang ice o yelo na nakalagay sa icebox para sa mga huling isda ay ma-preserve na hindi siya masira mga kasisid dahil kami ay patutulog ng isang gabi o overnight yung aming trip ngayon mga kasisid, kaya abangan nyo po ang mga susunod na mangyayari. At ito, malapit na kami sa spot dahil medyo maliwanag na. Let's go! Layo ba tangin? Ayun na, good morning mga kasisid. At dito na tayo sa spot. At yung ating mga masugid na kaputok, yan na sila. Hindi pa kami nakakababa, pahinga pa. Pero isang kasama namin bumaba na. Saglit lang, nasa Baura na yung isang kasama. Nagre-ready na ng suit up guys, suit up. Ayan, palagi rin ito. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumaba na rin kami ni Super Banjo. At sa pagbaba namin mga kasisid ay ito yung ilalim, napakatahimik. Dahil siguro sa mga kaputok ay wala na dito yung mga isda na pwedeng mapana. Ito ay siguro mga pang-anim na dive ko na to mga kasisid, pero wala pa akong napapana. Ganun katumal ng bahura na ito. Malinaw sana dahil malayo-layo na ito sa mainland, kaya lang ay napakatahimik talaga. Buti na lang yung nauna sa aming bumaba, si Powerped, ay meron nang nahuli, kaya ayos. Meron sana ako nakitang malaking taguan dito ng isda. Biak yung gitna at merong mga butas yung ilalim, pero sa pagkakataong ito mga kasisid, walang isdang nagpakita na pwede nang mapana. Yung nandito yung mga maliliit lang o yung bait fish. Napakarami sanang kawan na nandito, kaya lang medyo bulabog na mga kasisid dahil siguro sa mga nagpapaputok. Ito yung mga nagda-dynamite fishing. Uso yan dito sa Hispaniola, Palawan. Ito ay sakop na ng Hispaniola mga kasisid, yung aming dinayuhan. Kaya nagpasya kami na dahan-dahan nang bumalik sa bangka. At ito, si Federico o si Powerped ay mayroon ng dalawang huli. Tangigi pala yung kanyang nahuli. At itong napakalaking trigger fish o yung pakul. Halos sa 5 kilo na yung timbang nito, ganun kalaki yung pakul na ito mga kasisid. At itong King Mac ay nasa 3 kilo. Ayos. Kaya? Pagod. Tama lang makabante mo. Wala ko, wala na. Balik ka na naman. Malaki ko yung pakulo. Taligi pala kanina na. Grabe pa ulit, halimaw. Ha? Ha? Nakalapit ka? Wala. Hindi ako nakalapit. Naghanap ako ng magandang pwesto. Wala. Nakailang drop. Wala lang Wala. Zero kami ni Super Banjo mga kasisid. Si Ped lang yung nakahuli, kaya lumipat kami ng spot. Maaga-aga pa naman, kaya move on tayo.
Ako mauna ata. Parang, tara. Gusto ko yung nauna lagi. At dito sa sumunod na spot naming pinunduhan mga kasisid ay matumal din. Halos sa pangilang dive ko na rin to, wala pa ako nakakalabitan. Kaya nagtry ako dito sa may medyo mababaw dahil yung pangantuhan niya ay malabo na. At dito nagpifish call ako, nandun din pala sa unahan si Federico. Kaya sumenyas lang ako ng okay kayo dito. Meron ako nakitang Big Eye Emperor, kaya lang napakailap talaga ng isdang ito. Nasa malayo lang tumitingin-tingin. Kaya hindi rin natin makalabitan yan mga kasisid. Next dive mga kasisid, ito yung pinakamasarap. Lobster yung nakita ko sa may ilalim ng napakagandang bato na ito. Kaya agad-agad ko nang kinalabitan yan. Dahil good na good size. Talagang malaki yung lobster na ito mga kasisid. Saktong-saktong iulam ito. Kung pangbenta sana, pwede rin. Pero baka hindi pa mahuli. Kaya pinana ko na lang. At iulam namin to mga kasisid. Abangan nyo. Tansya ko dito mga kasisid, 0.8 or 0.9 yung lobster na ito dahil malaki na nga. Pagdating sa unahan mga kasisid, isang Harlequin Sweet Lips naman yung labas-pasok dito sa kanyang pinagtataguang butas. At dinaibam ko na. At sakto naman pagkalabit sa pulyan. Next dive, isang lawian naman yung nagpakita dito, o yung 7-ticks kung tawagin nila. Good size na ito, kaya lang pagkalabit ko hindi naman tinamaan. Sayang. Move on tayo mga kasisid dahil dito napakaraming isda akong nakikita, kaya tinaguan ko dito sa may ilalim ng tanggapa. At sakto pagdating ko sa ilalim, tumambad sa akin itong Slick Unicorn, Slender, Big Eye, Red Bass, meron pang Long Nose Emperor na yun yung aking target sana, kaya lang malayo yung daan ng Long Nose Emperor mga kasisid. Kaya nagantay pa ako ng ilang segundo kung ano yung pwedeng panain na mas malaki. Merong nangingibabaw dito, isang midnight snapper, kaya lang doon din sa may malayo yung maliliit lang yung lumalapit, hanggang sa hindi tayo nakakalabit dito mga kasisid. Sobra nating pili, pero okay lang yan, at least hindi nabulabog. Same spot mga kasisid, pero lumipat ako ng pwesto. Kung kanina ay doon ako sa may harapan, ngayon ay dito ako sa may bandang likuran. At dito meron ng lumapit na midnight snapper, kaya lang bigla namang tumalikod. Kakalabitan ko na sana. Inantay ko na bumalik dahil
curious yung isang to at malaki na. Kaya nung pangalawang balik niya mga kasisid, dito ko na ito nakalabitan at sakto yung pagkakatama. Napakaganda. Kaya na-secured natin yung midnight snapper na ito. Ito yung napakataba na isda na kapag sinigang ay sumisebo yung sabaw. Dali! Same spot mga kasisid, nandito pa rin ako kung saan ko napana yung midnight snapper. Dahil merong sleek unicorn akong nakikita sa may mga butas na labas-pasok. Pero hindi pa ganun kalalaki, kaya pass tayo dyan dahil merong mga nangingibabaw na laki. Ito yung mga big eye emperor pero out of range talaga. Kapag nilalapitan ko, dahan-dahan ding lumalayo, kaya hindi ko na pinilit mga kasisid dito. Nagantay na lang ako ng iba pang pwedeng matarget dahil marami kaninang isda na nagpakita dito. Meron pang red bass. Kaya lang yung red bass mga kasisid, kapag meron ng isda na napana ay kanya-kanya na rin silang tago sa kanilang butas. Dito meron sana ako nakitang putian, kaya lang hindi natin pinansin yan dahil medyo maliit pa. Hanggang sa wala tayong nakalabitan sa dive na to mga kasisid, at ako'y bumalik na sa bangka pagkatapos nito. Ayos. Dalawang brown tuna yung nakita ko, malalaki na sana. Tama na. Dito, dyan yung isaw. Yun, may sitaw pa. Kaya pagdaan namin nag-ano. Kain tayo mga kasisid. Let's eat. Let's eat ang ating ulam. Grabe naman to. You know. Ora. May sitaw. Sinigang na labi ano. Grabe naman yung kasama natin dito. Shout out kay Powerped at nagluto ng ano, singsingan. Wait. No. Saka ayun ang umaga ng kamatis. Grabe. Kanina kamatis na ang ulam, ngayon kamatis ang isda. Let's go! Grabe naman. Sarap din talaga tumira sa bangka. Tapos may sabaw na hinigop. Grabe naman, tataba naman ito. Singsingan na. Singsingan no? Pwede pala yun. Pwede yan. Pwede pala yun. Kanabi ko pa. Nilagay ko mainit. Pwede na. Lagyan mo yung asim ng ano, sinigang. May dala rin ako dyan eh. May dala ka? Naroon ako. Dalawa lang kasi nakita ko. Na? Isa sinigang. Dalawang piraso. Isa nilagay ko, isa dyan. Pwede na yan. Marami kasi tubig yung pagkana ko. Bukas na naman yung isa. May hapon. Isa. Bukas yung isa. Bakit bukas kung magluto tayo umaga, pwede rin. Ano kayo nadagdag ni ano, bugad? Lang
Alanganin pa tayo ah. Alanganin pa pero mahaba pa ang oras. Nakita mo yung ano, huli niya? Wala. Dito pa lang sa simula, oh, naka ano na siya. Ano mga kanya? Bluefin trevally. Malaki? Good size. Mga 4? Wala. Mga 3 siguro. Hindi na. Pwede na yan. Kasi maliit lang gastos natin sa provincial. Okay na. Tapos bukas pa rin. Maliit Mababa? lang gastos. May isang araw sa layo. Isang araw kalahati. Bagat na oh. Panaway kalakas yun doon. Sarap ng singsingan na ano. Bago lang ako nakatikim ng ganito. Sinabawan na singsingan. Sarap. Saktong-sakto yung ano, lasa talaga. Linam-nam no. Malinamnam. Dahil si Bugart ay relax na yan. Siyempre, goods na yan. Kumain na yan. Ba, dahil isang kasama. Bumuga pa. Ano yan, ano yan? Ito na yung ating isang kasama. Uy! Wala! Wala ka! Grabe, kalaki! Ito laki oh. Pero size, ito na ko talaga. Timbang, timbang, timbang. Ah, sayang. Ako din yung binyag. Mga 3 kilos puro tong one mo to. Grabe naman yun. Pwede lang kung sama sa Pagkatapos naming kumain lahat ay lumipat na naman kami ng spot. Patabi ng patabi. At yung tubig ay palabo ng palabo. At dito sa aking unang pagsisid ay isang bayang yung nagpakita, kaya hindi ko na pinalagpas yan mga kasisid dahil nasa dayo kami at yung bayang na ito ay meron ding presyo, kaya sakay na sa bangka yan. Pagbalik ko sa ilalim mga kasisid, biglang nagkapindutan ng camera dahil pasalubong itong kanlay o Maori Sea Perch. Mabilis ang kanyang pagsalubong sa dulo ng bala ng pana, kaya agad-agad kong nakalabitan yan ang mabilisan mga kasisid nang hindi pa nakabantay yung camera. Buti na lang napindot ko pa at nakuna ng magandang angle mga kasisid bago kalabitan, pero mataas yung pagkakatama at niyakap ko na, baka makawala pa dahil napupunit na yung tinamaan mga kasisid. Kung napapansin nyo mga kasisid, kanina ay maulimlim na, kaya pagsisid ko ng oras na ito biglang dumilim. Yun pala, talagang dumilim na talaga ang langit dahil umulan na ng napakalakas at yung gamit namin ay naka-open. Buti na lang malapit pa si Super Banjo at natakpan niya kaagad yung mga gamit namin para hindi mabasa dahil napakalakas ng ulan na aming tinahak dito mga kasisid. Buti na lang walang kidlat dahil kung may kidlat ay napakadelikado ng ganitong sitwasyon dahil marami na dito sa amin ng tinamaan ng kidlat na nasa bangka. Kaya dito gumilid kami sa may malapit sa isla na mayroong matataas na puno dahil yung unang tatamaan ng kidlat yung matataas na part, kaya safe kami dito. At dito sa susunod nating pagsisid ay mayroong dalawang rabbit fish o yung yellow spotted rabbit fish, kaya yung isa pinuntirya ko na dahil mas malaki at sakto pagkalabit mga kasisid. Balak pang hilain yung bala dahil napakalaki ng samaral na ito.
At sumunod na sisid mga kasisid, meron ako nakitang unicorn fish. Ito yung bugtot kung tawagin, yung kulay gray at puti yung kanyang tiyan. Napakalaki. Pero dahan-dahan ding lumayo. At paglingon ko sa aking kanan, meron pang isa. Kaya change target agad ako dahil parang mas curious itong isang unicorn fish na ito. At inantay kong lumapit mga kasisid, pero hindi gaanong lumapit, kaya nakalabitan ko ito ng pahabol na tira. Tinamaan pero nabunot yung bala mga kasisid, hindi tumagos hanggang sa flapper. Sayang. At maya maya mga kasisid, bumalik itong mga kaputok. Napakalapit sa amin kaya umangat para makita kung saan dadaan. Dahil delikado, baka madaanan ng ilisi. Dahil mabibilis yung kanilang mga bangka mga kasisid. At dito, next dive, dalawang unicorn fish. Ito yung mga original na suran. Malaki itong isa. Ito yung target ko, kaya lang napakalayo ng kanilang nilalanguyan mga kasisid. Ayaw lumapit ng gusto. Naalanganin pa akong kalabitan dito dahil baka hindi na naman tumagos, masasayang lang. Kaya inantay ko pa na lumapit ng gusto. Hindi ko sinugod mga kasisid, pero nakaramdam ata, kaya dahan-dahan ko nang nilapitan hanggang sa dahan-dahan din yung kanyang paglayo. At hindi natin nakalabitan yung suran na to. Sayang. Move on tayo mga kasisid dahil ang buhay ay weather lang. At dito, isang oriental sweet lips. Dalawang oriental pala dito yung aking nakita. Ito yung isa. Mas malaki sa isa, kaya ito yung ating syempre target. Kaya inantay ko ng mabuti dito kung ito ba ay babalik. Kung napapansin nyo mga kasisid ay napakatagal kong pag-aantay dito dahil medyo mailap, dahil napakalabo ng tubig dito. Kaya yung mga isda hindi rin gaanong lumalapit, alanganin din sila. Pero nagtiyaga pa rin tayong antayin itong lifty na ito mga kasisid. At eto ang mga susunod na nangyari, ating panoorin. Isang pahabol na tira. Kala ko hindi pa tatamaan, pero tinamaan yan mga kasisid at dinala yung bala pa itaas. Another oriental sweet lips o lipti o labian yung tawag ng iba. Sa may bandang unahan mga kasisid, pero hindi gaanong malaki katulad ng napana ko nung una. Pero pwede na rin pagtiyagaan to mga kasisid dahil nasa dayo kami. At bakanting-bakante pa yung ice box na aming paglalagyan at napakaraming ice ang aming dala. Ay kahit na anong pwedeng isda na pwede nang mapana ay aming papanain yan. Dahil ito yung aming hanap buhay mga kasisid. At sakto, pagpalapit, tinamaan sa may bandang buntot. Buti na lang, hindi nakawala.
May mga ibang isda pa akong napana pero hindi ko nakunan ng video mga kasisid. Ito yung unicorn fish na pinakamalaki ay napana ko pag silip ko sa butas. Hindi ko na naon yung camera dahil baka mabulabog pa. At ito yung huli ni Benjo ay Maori sea perch na halos 4 na kilo ito mga kasisid. Napakalaki. Ayan oh. Sana all. Ulam for tonight. Kasi ganda pa ng view. Sabay isa nagkikilaw. Grabe. May dugo pa oh. Ano yan, yung tama ng ano, pana. Sabay subo-subo mo na habang nag-aantay ng ulam. Habang nag-aantay ng pagkain, subo-subo mo na. Nun. Kung saan kami nakapundo ngayon mga kasisid ay dito na rin kami matutulog at habang maaga pa ay nagluto na kami ng makakain para makapagpahinga na. Para sa araw ng bukas ay sisid naman tayo ulit at abangan nyo po ang part 2 ng aming dayo mga kasisid. Thank you for watching. God bless us all.